ang pangatlong pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kung ang Pilipinas ang pangatlong pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, edi disyerto na ang London. Ang pangungusap na ito na binitawan ng isang babaeng mamamahayag habang nakangising nangungutya sa isang live broadcast ng BBC ang naging mitsa ng pagbabago sa kasaysayan. Napuno ng tawanan ang estudyo, ngunit ilang sandali lamang matapos ito ang mga opisyal ng tanggulang pambansa sa buong Europa ay namutla at nanginig sa takot dahil sila lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Kapag pinatay ang switch ng teknolohiya ng Pilipinas ni isang missile ng Europa ay hindi lilipad at ang kanilang ekonomiya ay agad nababagsak. Ito ang nakakatakot na katotohanan, ang mata ng Diyos na may bilis na 0.3 segundo mas mabilis ng 100 beses kaysa sa tao. At ang demonyong semiconductor na hawak ang 95% ng merkado sa mundo. Ang bansang dating tinaguriang sick man of Asia at minalit ng mundo dahil sa krisis sa ekonomiya ay lingid sa kaalaman ng lahat na hawak na pala ang puso ng pandaigdigang teknolohiya. Ito ay isang tala ng pagkagulat at emosyon kung saan ang mamamahayag na ng insulto sa Pilipinas ay nasaksihan ang hindi matatawarang lakas ng teknolohiya nito at sa huli ay lumuha habang binabago ang kanyang sariling mga maling akala. Bakit lumuhod ang Europa sa harap ng Pilipinas ng gabing iyon? Ngayon, ang tabing ng isang malaking revelasyon na gumimbal sa mundo ay itataas na. Number 1 sa ratings ng BBC, ang Pilipinas ay ang pangatlong pinakamakapangyarihang bansa sa teknolohiya sa mundo. Ang dahilan kung bakit nanginig ang Europa ng gabing iyon, isang hindi pa nararanasang insidente sa kasaysayan ng pagsasahimpapawid sa Britanya ang naganap. Sa live broadcast studio ng BBC, ang defense correspondent na si Anna Foster ay kinutiya ang teknolohiya ng Pilipinas at sinabing ang Pilipinas pangatlo sa teknolohiya kung ganun disyerto na ang London. Naging dagat ng tawanan ng studio, ngunit mula sa sandaling yon nagsimula ang isang malaking alon na yumanig sa Britanya at Pilipinas. 95% market share sa high bandwidth memory HBM. Kalahati ng mga kritikal na bahagi ng weapon system ng NATO ay gawang teknolohiyang Pilipino. Kalahati ng artificial intelligence chip packaging at ng NVIDIA ay mula sa Pilipinas. Isang na nakakagulat na datos na maging ang US Pentagon ay hindi mapapagana ang kanilang mga simulation kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas. Sa harap ng katotohanan ito, nawalan ng salita ang mga eksperto sa Europa. Ang British journalist na ito na buong buhay niyang binaliwala ang Pilipinas ay nakaranas ng matinding gulat sa kanyang 8 minutong pagpasok sa Ninoy Aquino International Airport na AA, ang 0.3 segundong AI combat system na nasaksihan niya sa National Science and Technology Complex sa New Clark City. At ang ugat ng teknolohiyang itinayo ng Pilipinas upang hindi na muling bumagsak matapos ang dating krisis sa ekonomiya. Ano kaya ang naghihintay na revelasyon at emosyon sa dulo ng paglalakbay ng babaeng puno ng maling akala? Bago ang lahat, ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong upang maipaalam sa mundo ang katotohanan tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. At kung naniniwala kayo na napagtanto ng British journalist na ito ang tunay na anyo ng Pilipinas, mag-iwan ng komento na mabuhay ang Pilipinas. Pakisabi rin sa comments kung saan kayo nakikinig ngayon. Kaming mga Pilipino ay laging karamay ninyo. Simulan na natin ang kwento. Huwebes ng gabi nun. Ang live broadcast studio ng BBC sa London ay puno ng tensyon sa ilalim ng mga pulang ilaw. Nakaupo ako sa upuan ng main host. 6 na taon na akong humahawak ng programa tungkol sa teknolohiyang pandepensa, ngunit iba ang araw na iyon. Hindi pangkaraniwan ang paksa, ito ay ang anunsyo ng World Technology Power Ranking. Nakaupo sa studio ang mga panelist mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Si Claudia na isang advisor mula sa Germany, si Pierre na isang ekonomista mula sa France, at si David na mula sa Amerika. Lahat sila ay mga eksperto. Nagsimulang umikot ang mga kamera, binasa ko ang script. Ayon sa Global Technology Power Index na inilabas ngayong araw, ang pangatlong pinakamakapangyarihang bansa sa teknolohiya sa mundo ay ang Pilipinas. Napuno ng tawanan ng studio. Naunang nagsalita si Claudia. Pilipinas, nagbibiro ka ba? Humalakak siya ng may pang-uyam. Mas mataas pa sa Germany at Japan, kalokohan yan. Puno ng pangungutya ang kanyang boses. Sumingit si Pierre. Ang Pilipinas ay isa lamang assembly factory. Sinabi ko naman na di ba ito ay bansa na umaasa sa lakas paggawa, hindi sa teknolohiya. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, manipulado ang datos na ito.
Isang malinaw na pagkakamali. Tumawa rin ako. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala. Imposibleng maging pangatlo ang Pilipinas. Malalim ang pagkakaukit ng aking maling akala laban sa bansang ito. Ang aking ama ay naaksidente sa sasakyan habang nasa business trip sa Pilipinas. 25 taon na ang nakakaraan. Mula noon itinuring ko na ang Pilipinas bilang isang mapanganib at huling bansa. Kaya sinabi ko, kung pangatlo ang Pilipinas, ididisyerto na ang London. Muling napuno ng tawanan ng studio. Tuwang-tuwa ako. Sigurado ako kung magiging nakakaaliw ang pahayag ko sa mga manonood. Ngunit ng sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ni David ang kanyang kamay. Kalmado siya. Walang bakas ng ngiti sa kanyang mukha. Mula nang una ko siyang makita, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Bilang isang dating miyembro ng US Air Force, tahimik siya at laging kalmado. Binuksan niya ang kanyang bibig. May inihanda akong datos. Tumahimik ang estudyo. Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita ito sa screen. Nakita ko ang mga numero. Nanliit ang aking mga mata. Iba ang pakiramdam ng kapaligiran. Sabi ni David, ang global market share ng Pilipinas sa high bandwidth memory HBM semiconductors ay 95%. Sumabat si Claudia. Ano naman ngayon ngunit hindi matumigil si David. Ipinaliwanag niya ng walang emosyon. Kalahati ng graphic chip packaging technology ng Nvidia ay galing sa Pilipinas. Karamihan sa mga artificial intelligence sensors na inilalagay sa weapon system ng NATO ay teknolohiyang Pilipino. Ito ay datos na personal kong nakumpirma sa US Air Force. Tumutol si Pierre. Siguro ay eksaherado lang yan. Umiling si David. Hindi ito eksaherasyon. Sa simulation center ng US Pentagon, hindi gumana ang artificial intelligence combat modeling nang walang server ng high bandwidth memory ng Pilipinas. 6 na buwan ko itong nasaksihan. Nanigas ang buong estudyo. Nataranta ako. Walang halong kasinungalingan ang tono ni David. Inilatag niya lang ang mga katotohanan ng walang halong emosyon. Nanahimik ako. Wala akong basehan para sumagot. Muling nagsalita si Claudia. Kahit na mas mataas pa rin ang teknolohiya ng Germany. Pero wala nang kasiguraduhan sa kanyang boses. Tuluyan ng nanahimik si Pierre. Patuloy pa rin umiikot ang kamera. Kailangan kong ituloy ang programa. Pero magulo ang isip ko. Talaga bang pangatlo ang Pilipinas? Kung totoo ang datos ni David, parang tapos na ang live broadcast ko. Namatay ang mga ilaw sa studio. Tumayo ako at lumabas sa hallway. Nangihina ang mga tuhod ko. Nang sandaling yun may tumapik sa balikat ko. Si Lisa, ang production producer, tinitigan niya ako ng malamig. Anna, pumunta ka sa opisina. Mababa ngunit marin ang kanyang boses. Aray, sumunod ako. Sumara ang pinto ng opisina. Sabi ni Lisa, nagkakagulo dahil sa broadcast ngayon. Tumingala ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Iniabot ni Lisa ang kanyang cellphone sa akin. Puno ang screen ng mga social media feeds. BBC reporter ininsulto ang Pilipinas. London magiging disyerto, mapangahas na pahayag ni Anna Foster. Kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas DFA, pinag-aaralan ang formal na protesta sa BBC. Hindi ako makahinga. Sabi ni Lisa, tumawag na rin ang UK Ministry of Defense. Ang sinabi mo ay maaaring maging sanhi ng internasyonal na problema. Nagpalusot ako. Biro lang naman yun. Umiling si Lisa. Hindi ito nadadaan sa biro. Ang Pilipinas ay kasalukuyang kaalyado ng NATO at isa sa mga nangunguna sa mundo sa pag-e-export ng industriyang pandepensa. Hindi lang basta-bastang bansa ang kinalaban mo. Wala akong masabi. Hinampas ni Lisa ang mesa. Ana, pumunta ka sa Pilipinas. Nagulat ako, nasa Pilipinas. Tumango si Lisa. Gumawa ka ng exclusive report. Kumpirmahin mo mismo kung totoo bang pangatlo ang Pilipinas sa teknolohiya. Yan lang ang tanging solusyon. Tumanggi ako. Ayaw kong pumunta. Ang Pilipinas ay bansa kung saan puro masasamang alaala lang ang meron ako. Pero malamig na sinabi ni Lisa, wala kang choice. Kung hindi ka pupunta, tapos na ang karir mo sa broadcasting. Desisyon na ito ng headquarters. Gusto ko nang maupo sa sahig. Pero wala akong magagawa. Idinagdag pa ni Lisa, ikaw mismo ang magbunyag na peke ang teknolohiya ng Pilipinas. Sa ganung paraan mapapatahimik mo ang isyong ito. Tumango ako. Sige, sabi ko. Sa totoo lang ng sandaling iyon, ganito ang iniisip ko. Sige, ako mismo ang mag-aalis ng maskara ng Pilipinas. Papatunayan ko kung gaano katawa-tawa ang sinasabi nilang pangatlo sila sa teknolohiya. Lumabas ako ng opisina, madilim ang hallway. Inilabas ko ang aking cellphone at nag-search. Technology News Philippines. Naglabasan ng mga artikulo.
Semiconductors, artificial intelligence, defense industry, high bandwidth memory. Puno ng mga salitang hindi pamilyar. Napangisi ako, ganito ang pangatlo kalokohan. Nang gabing yon, hindi ako makatulog pag-uwi. Dumating ang email na nakabook na ang flight ticket papuntang Pilipinas. Ang alis ay sa Makalawa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang nightscape ng London. Ang mga patak ng ulan ay dumadaloy sa salamin. Bumulong ako. Pilipinas ako mismo ang magkukumpirma. Ipapakita ko kung gaano ka overrated na bansa kayo. Ngunit noong mga oras na iyon, hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung gaano ako kamali. At kung gaano katakot naguguho ang aking mga maling akala. Kinabukasan nagising ako ng alas 6. May 47 notifications sa screen ng cellphone ko. Lahat ay tungkol sa broadcast kagabi. Ang unang email ay galing sa BBC headquarters. Emergency meeting 9 a.m. Pangalawa kay Lisa. Pumunta ka agad, nagkakagulo na. Pangatlo ay galing sa hindi kilalang numero. Anna Foster, tapos ka na. Bumangon ako at tumingin sa salamin. Malalim ang itim sa ilalim ng aking mga mata. Hindi ako nakatulog ng maayos. Naligo ako at nagbihis. Nanginginig ang mga kamay ko. Pumunta ako sa BBC headquarters. Masikip ang subway gaya ng dati. Pero ang katabi ko ay nanonood ng balita sa cellphone. Nakita ko ang mukha ko sa screen. BBC journalist Anna Foster, kontrobersyal na pahayag laban sa Pilipinas. Iniwas ko ang aking mukha. Kumabog ang dibdib ko. Bumaba ako ng subway at pumasok sa gusali ng headquarters. Nakasalubong ko si Jason, isang katrabaho sa lobby. Sabi niya, Anna, okay ka lang? Umiling ako. Hindi ako okay. Sabi ni Jason sa mahinang boses. Nagkakagulo sa taas ngayon, tumawag daw ang DFA ng Pilipinas para magprotesta. Napasingap ako ang DFA. Tumango si Jason. At sabi nila tumawag na rin ang UK Ministry of Defense. Partner country ng NATO ang Pilipinas, kaya sensitibo ang issue. Sumakay ako ng elevator. Habang tumataas ang palapag, lumalaki ang kaba ko. Bumukas ang pinto sa ika-9 na palapag. Naglakad ako papunta sa conference room. Binuksan ko ang pinto. May 10 tao nang nakaupo. Si Lisa, ang Deputy Director Legal Team at PR Team, nandoon silang lahat. Umupo ako, nagsalita ang direktor. Ana, seryoso ang sitwasyon. Iniharap niya ang laptop at ipinakita ang screen. Real-time na umaakyat ang mga social media feeds. Dapat humingi ng tawad si Anna. Ang Pilipinas ay karapat dapat respetuhin. Ang kayabangan ng BBC, sabi niya mahigit 100,000 posts na ang nasa SNS lamang. Sumasabog na rin ang diskusyon sa mga online forums. Ang nakakagulat maging ang mga British ay binabatikos ako. May isang komento na umagaw ng pansin ko. Kung wala ang Pilipinas, titigil ang defense industry ng UK. Hindi alam ni Anna ang katotohanan. Hindi ako makapaniwala. Kinakampihan ng mga British ang Pilipinas. Sabi ng Deputy Director, Anna, hindi simpleng bansa ang kinalaban mo. Ang Pilipinas ang kasalukuyang sentro ng global semiconductor market at top class sa defense industry exports. Malapit na partner ito ng NATO. Gusto kong magpaliwanag, pero hindi bumubuka ang bibig ko. Sumingit ang abogado ng legal team. Pinag-aaralan ngayon ng DFA ng Pilipinas ang official protest. Sa pinakamalalang sitwasyon, baka kailanganing maglabas ng apology statement ang BBC. Pinawisan ako ng malamig. Apology statement? Malamig na nagsalita si Lisa. Bagsak na ang imahe ng BBC ngayon. Sa buong Europa, sumasabog ang click sa mga balita tungkol sa Pilipinas. Dahil sa sinabi mo, nagsimulang magka-interes ang lahat sa Pilipinas. Ididinagdag ng PR team head, lalo na ang interes sa teknolohiya ng Pilipinas nasa pinakamataas na antas. Gustong malaman ng mga tao, talaga bang pangatlo ang Pilipinas? Say uno kung mitan. Tinintigan ako ng Deputy Director. Kaya nagdesisyon kami, Ana, ikaw mismo ang pumunta sa Pilipinas. Napatalon ako sa gulat. Ako po, tumango ang Deputy Director. Exclusive coverage, kumpirmahin mo mismo kung totoo o peke ang teknolohiya ng Pilipinas. Iyan lang ang paraan para maayos ang gulo. Tumutol ako. Hindi ako eksperto sa Pilipinas. Defense technology ang hawak ko, hindi semiconductors or artificial intelligence. Pero mariin ang Deputy Director. Kaya nga na ikaw ang dapat pumunta. Kumpirmahin mo ang katotohanan gamit ang pananaw ng isang walang alam. Yun na ang gusto ng mga manunood. Sabi ni Lisa, Ana, wala kang choice. Desisyon na ito ng headquarters, nakabook na ang flight at inaayos na ang schedule sa panig ng Pilipinas. Aalis ka sa Makalawa? Gusto kong maupo sa sahig. Sa Makalawa, hindi ba masyadong mabilis? Tanong ko. Sumagot ang Deputy Director. Mas mabilis, mas maganda. Kumukulo ang opinyon ng publiko ngayon. Kailangan mong pumunta agad sa Pilipinas, mag-report at bumalik. Tahimik na nagsalita ang abogado ng legal team.
At Anna, kung mabibigo ang coverage na ito, malaki ang magiging epekto nito sa iyong karir. Naintindihan ko ang ibig sabihin nun. Tapos na ang karir ko, napayuko ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Natapos ang meeting, pasuray-suray akong lumabas ng conference room. Walang tao sa hallway. Pumasok ako sa banyo at napahawak sa lababo. Nakita ko ang mukha ko sa salamin. Namumutla. Bumulong ako. Pilipinas! Bakit sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas pa? Naalala ko ang ama ko. Doon pa ni 5 taon na ang nakakaraan na aksidente siya sa sasakyan habang nasa business trip sa Pilipinas. Mula noon inisip ko nang mapanganib ang bansang iyon. Naniniwala akong huli na ito sa sibilisasyon. Pero ngayon kailangan kong pumunta doon. Lumabas ako ng banyo. Naghihintay si Jason sa hallway. Tanong niya, okay ka lang? Humiling ako, hindi ako okay. Sabi ni Jason, Ana, sa totoo lang, nanood din ako ng broadcast kagabi at nag-search tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Tinitigan ko siya. Inilabas ni Jason ang kanyang cellphone. 95% daw ang market share ng Pilipinas sa high bandwidth memory semiconductors. At world-class ang artificial intelligence chip packaging technology nila. Yung bansang kinutya mo, mukhang mas matindi pa sa inaakala natin. Nainis ako. Kakampi ka rin ba ng Pilipinas? Tanong ko. Umiling si Jason. Hindi ako kumakampi. Sinasabi ko lang ang totoo. Yan ang lumalabas sa datos. Tumalikod ako. Ayaw ko nang makinig, bumalik ako sa opisina at umupo sa mesa. Binuksan ko ang monitor, puno ang mailbox ko. May 60 emails na dumating. Kalahati ay batikos, kalahati ay suporta. Binuksan ko ang isang email. Ana, huwag mong malititin ang Pilipinas, mas malakas sila kaysa sa iniisip natin. Sinara ko ang email at nag-type sa search bar Technology Philippines. Libu-libong artikulo ang lumabas. Pilipinas may hawak ng nakakagulat na teknolohiya sa semiconductors. NATO pinag-aaralan ng pagbili ng weapon system ng Pilipinas. Ang nakatagong leader sa panahon ng AI. Napangisi ako, eksaherado lahat ya marketing na. Pero may maliit na pagdududa na sumibol sa loob ko. Talaga bang eksaherasyon lang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang sinabi ni David? Galing siya sa US Air Force. Wala siyang dahilan para magsinungaling. Umuwi ako ng gabing iyon. Umupo ako sa sofa at uminom ng alak, binuksan ko ang TV, balita ang palabas. Sabi ng newscaster, ang pang-iinsulto ni BBC journalist Anna Foster sa Pilipinas ay lumalaki bilang isang internasyonal na usapin. Pinag-aaralan ng DFA ang kanilang opisyal na posisyon. Pinatay ko ang TV. Ayaw ko nang manood, kinuha ko ang cellphone ko. May mensahe galing kay Lisa. Departure briefing bukas ng 10 a.m. Huwag kang mahuhuli. Napabuntong hininga ako. 2 araw na lang nasa Pilipinas na ako. Sa bansang buong buhay kong iniiwasan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maulap ang kalangitan ng London. Pumapatak ang ulan. Pumulong ako. Sige, ako mismo ang magtatanggal ng maskara ng Pilipinas. Papatunayan ko kung gaano katawa-tawa ang sinasabing pangatlo kayo sa teknolohiya. Pero walang kasiguraduhan sa boses ko. Nanginginig ang mga kamay ko, natatakot ako. Sa posibilidad na hindi ang Pilipinas kundi ang aking mga maling akala ang mali. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Lumipas ang 2 araw, sumakay ako ng eroplano sa Heathrow Airport. 11 oras na biyahe, umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Dumadaan ang mga ulap, kinausap ako ng pasahero sa tabi ko. Pupunta ka ba ng Pilipinas? Maikli ang sagot ko. Oo, ngumiti siya. Magandang bansa ayon. Hindi na ako sumagot. Dumating ang pagkain, hindi ako kumain, wala akong gana. Nagbukas ako ng pelikula pero hindi ako makapag-focus. Paulit-ulit kong iniisip, talaga bang tech power ang Pilipinas? Nakatulog ako. Nagising ako sa anunsyo ng kapitan. Malapit na raw kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport niya. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang dagat. Kulay abo ang dagat. Lumapag ang eroplano, 8:00 ng umaga. Bumaba ako at naglakad papunta sa immigration. Mula noon nagsimula ang unang pagkagulat. Sa bungad ng immigration may mga kiosk terminals, automated inspection booths, isi-scan ang passport face recognition, halos walang pila. Nagulat ako. Sa Heathrow, laging 30 minutes ang minimum sa immigration, pero dito iba. Tumayo ako sa harap ng kiosk, inilapag ko ang passport, bip! Lumabas ang mukha ko sa screen, body temperature check, complete passport, verified entry approved. Wala pang 10 segundo. Natulala ko, 8 minuto lang ang inabot ko para makalampas mula immigration hanggang baggage claim. Tumingin ako sa relo, hindi ako makapaniwala kung sa Heathrow to aabutin ng 30 minutes. Pumunta ako sa baggage conveyor belt. Nasa labas na ang bag ko. 7 minuto, kinuha ko ang bag. Nanginginig ang kamay ko. Dumaan na ako sa customs. Automated din ito.
Kung walang i-declare, diretso lang, ina-analyze daw ng AI ang X-ray. Lumabas ako ng airport, malawak ang lobby, mataas ang kisame at maliwanag. Mabilis kumilos ang mga tao. Tumigil ako. May naghihintay na kontak. Nagpakilala siya bilang si Sarah Reyes, dating opisyal ng gobyerno. Mukhang nasa late 20s, ngumiti siya ng maliwanag. Miss Foster, welcome. Nakipagkamay ako. Sabi niya, ipapaliwanag ko ang schedule. Ngayon didiretso tayo sa hotel sa lungsod at bukas magsisimula ang totoong coverage. Sumakay kami sa sasakyan, itim na sedan, umalis ang driver, pumasok kami sa expressway. Doon ko naranasan ang pangalawang gulat. Ang kalsada ay may color coding, blue lane, red lane, green lane. Tinanong ko si Sarah, ano yun? Nagpaliwanag siya. Real-time traffic management system yan. Ina-analyze ng AI ang dami ng sasakyan at ina-adjust ang traffic lights base sa lane. Ang red lane ay para sa emergency vehicles. Tumingin ako sa labas. May isang ambulansya na tumatakbo sa red lane. Lahat ng sasakyan ay tumatabi. Wala pang isang minuto na wala na ang ambulansya. Sabi ni Sarah, dahil sa sistemang ito nabawasan ng 3 minuto ang average arrival time ng mga ambulansya. Natigilan ako. Sa London, normal na maipit sa traffic kasi ang ambulansya. Madalas namimiss ang golden time dahil sa traffic. Pero dito iba. Pumasok ang sasakyan sa sentro ng Maynila. Nakita ko ang mga gusali, matataas at moderno. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Akala ko, ganun lang talaga. Dumating kami sa hotel, nag-check-in ako. Umakyat sa kwarto at nag-ayos ng gamit. Nakita ko ang ilog sa labas ng bintana. May mga sasakyang dumadaloy sa tulay. Umupo ako sa sofa. Magulo ang isip ko. 8 minutes entry, 7 minutes baggage color-coded road system. Hindi ito ang Pilipinas na nasa isip ko. Tumunog ang cellphone ko. Si Sarah, magkita tayo sa lobby bukas ng 9 a.m. Pupunta tayo sa National Science and Technology Complex. Sumagot ako ng oo. Binaba ko ang telepono at muling tumingin sa ilog. Tahimik, bumulong ako. Siguradong palabas lang ito. Pero wala ng kasiguraduhan sa boses ko. Ito ang unang beses na nagduda ako. Talaga bang ganito? O sadyang hindi ko lang alam. Nang gabing yun, natulog ako. Pumikit ako pero hindi ako dalawin ng antok. Paulit-ulit na lumalabas sa isip ko ang eksena sa airport. 8 minutes, 7 minutes, color-coded roads. Nagtalukbong ako ng kumot. Ayaw ko nang mag-isip. Bukas malalaman ko rin ang tunay na anyo ng Pilipinas. Pero sa loob ko may maliit na lamat na nabuo. Ang pader ng aking maling akala ay nagsisimula ng magkabisak. Kinabukasan ng umaga. Nagising ako ng 8:00, naligo at nagbihis, tumingin sa salamin. Mas maayos ang kulay ko kaysa kahapon. Bumaba ako sa lobby. Naghihintay na si Sarah. Ngumiti siya at bumati. Handa ka na ba? Tumango ako. Sumakay kami sa sasakyan. Ang destinasyon ay New Clark City sa Tarlac o Pampanga area. Doon matatagpuan ang Science Research Center. Dumaan kami sa expressway. Nakita ko ang mga bundok sa labas ng bintana. Makalipas ang 2 oras huminto ang sasakyan. Nasa harap kami ng isang gusali. Hindi ito kataasan pero mukhang matibay at seryoso. Dumaan kami sa security check. Tiningnan ang ID at binigyan kami ng visitor's pass. Pumasok kami sa loob, mahaba ang hallway. Nanguna si Sarah. Sumakay kami ng elevator, pinindot ang basement 3, bumukas ang pinto. Para itong control room. Puno ng screen ang pader. May 10 engineers na nakaupo. Isang lalaki ang lumapit, nagpakilala siyang Mark Tan. Mukhang nasa early 30s. Mabilis siyang magsalita. Welcome. Ipapakita ko sa inyo ang sistema namin ngayon. Tinuro niya ang screen. Nakita ang mapa ng Pilipinas. 3D ito, gumagalaw ng real time. Nagpaliwanag si Mark. Ito ang Integrated Battlefield Management System. Isipin nyo na lahat ng impormasyon mula sa Army, Navy, Air Force at satellites ay dito nagtatagpo. Tumingin ako sa screen. May mga pulang tuldok na gumagalaw. Sabi ni Mark, mga virtual targets yan. Live simulation ito. Nag-type siya na sa keyboard. Nagbago ang screen. Nakita ang trajectory ng missile, gumuhit ng linya mula sa launch point hanggang sa target. Sabi ni Mark, ang artificial intelligence ang nagkakalkula mula sa detection hanggang sa interception. Ang oras na kailangan ay 0.3 segundo. Napaulit ako, 0.3 segundo. Tumango siya. Opo, 100 beses na mas mabilis kaysa sa desisyon ng tao. Kumabog ang dibdib ko. 0.3 segundo. Hindi ito ang level ng teknolohiya ang alam ko. Ang alam ko kahit sa pinakamodernong sistema, inaabot ng ilang segundo. Nagpatuloy si Mark. Ang puso ng sistemang ito ay ang high bandwidth memory, semiconductor na sariling gawa ng Pilipinas.
Ang data processing nito ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga kasalukuyang gamit. Nagtanong ako, ang alam ko gumagamit kayo ng chips ng Nvidia. Tumawa si Mark. Ang chip ay Nvidia pero ang packaging ay teknolohiyang Pilipino. Yun ang sikreto. Dinala niya kami sa server room. Pagbukas ng pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin. Nakahanay ang malalaking servers. Sabi ni Mark, ito ang high bandwidth memory servers, number 1 sa mundo sa power efficiency. Kalahati lang ang konsumo ng kuryente para sa parehong performance. Hinawakan ko ang server. Malamig, may humuhugong na tunog, parang buhay. Bumalik kami sa control room. Pinaandar ni Mark ang simulation. Sa screen may na-launch na missile. Papunta sa target ng kalaban. Automatikong nag-launch ang interceptor missile. Nagkasalubong ang mga linya. Hit! Wala pang 3 segundo ang lahat. Napasinghap ako. Sa gantong antas kapantay nito ang Amerika, hindi ba kahigit pa? Nagulo ang isip ko. Mahinang sinabi ni Sarah, maging ang NATO ay interesado sa sistemang ito, ang Poland at Romania ay pinag-aaralan na ang pagbili nito. Nagulat ako. Ang NATO. Tumango si Sarah. Dahil mas mabilis at epesyente ang sistema ng Pilipinas. Sa huli sinabi ni Mark, hindi kami gumagawa ng armas. Gumagawa kami ng sistema na magbabago sa digmaan. Tininitigan ko siya. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Hindi ito kasinungalingan. Totoo ito. Natapos ang tour. Lumabas ako ng gusali. Nakakasilaw ang araw. Sumakay kami sa sasakyan. Tanong ni Sarah, kamusta? Hindi ako makasagot. Wala akong masabi. Tumingin ako sa labas ng bintana. Asul ang langit. Bumulong ako. Hindi ko akalain na ganito katindi. May gumuguho sa loob ko. Ang aking prejudice laban sa Pilipinas, ang paniniwalang peke ang kanilang teknolohiya, lahat ay nayayanig. Pumasok ang sasakyan sa expressway pabalik ng Maynila. Pumikit ako. Umaalingaw-ngaw sa taing ako ang sinabi ni Mark. Sistema na magbabago sa digmaan. Sa unang pagkakataon na isip ko, minaliit ko ba ang Pilipinas? Talaga bang mas maunlad ang bansang ito kaysa sa Europa? Nanginginig ang kamay ko. Natatakot ako. Dahil unti-unti nang napapatunayan na mali ang paniniwala ko. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa National Science and Technology Museum, isang modernong museo sa BGC o QC, kasama ko si Sarah. Pumasok kami sa exhibition hall, malawak ang lobby, bumubuhos ang ilaw mula sa kisame. Sa pader may nakadisplay na semiconductor wafer. Isang lalaki ang lumapit, mukhang nasa late 50s. Mababa at payat ang pangangatawan, pero malalim ang kanyang tingin. Bumati siya, ako si Ramon Garcia. Nakipagkamay ako, magaspang ang kamay niya, kamay ng taong matagal na nagtrabaho. Inilibot kami ni Ginong Ramon sa museo. Ang unang section ay 90s. Mga lumang kagamitan ang nakadisplay. Sabi niya, dito nagsimula ang lahat. Tumingin ako sa screen, may mga black and white na litrato, larawan ng mga pabrika. Tahimik na nagsalita si Ginoong Ramon. Noong dekada 90, nagtrabaho ako sa isang semiconductor factory. Noon, inaangkat pa namin ang lahat ng kagamitan galing sa ibang bansa. Tumango ako. Nagpatuloy siya nito. Tapos dumating nga ang krisis sa ekonomiya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Bumaba ang boses niya. Nagsara ang kumpanya, nagsara ang pabrika namin. 2,000 tao ang nagtatrabaho doon. Pero sa loob ng isang buwan, nawalan ng laman ang pabrika. Tininitigan ko siya, nanginig ang mata niya. Nawalan din ako ng trabaho. Nasa 40s na ako noon at wala akong ibang alam gawin. Muntik nang marimata ang bahay namin. Naglakad si Ginoong Ramon sa susunod na section. Sumunod ako. May malaking nakapaskil na dyaryo sa pader. Semiconductor factories, nagsara libu-libong engineers na walan ng trabaho, produksyon. Tigil dahil walang imported equipment. Binasa ko ang artikulo, nanikip ang dibdib ko. Sabi ni Ginong Ramon, noon namin napagtanto kung gaano katakot umasa sa teknolohiya ng iba. Kung hindi kami pagbebentahan ng gamit ng dayuhan, wala kaming magagawa. Tumingin siya to sa mata ko. Kaya nagdesisyon kami, hindi na mauulit ito. Ang equipment, ang proseso, ang chips kami na mismo ang gagawa. Nagtanong ako, posible ba yun? Tumango si Ginong Ramon. Hindi madali, inabot ng 10 taon pero nagawa namin, ang localization rate ng equipment ay umabot sa 70%. Tinuro niya ang susunod na exhibit, isang high bandwidth memory chip. Maliit at manipis, pero sabi niya nasa loob niyan ang matinding teknolohiya. Sabi ni Ginoong Ramon, ito ngayon ang 95% ng mundo. Ito ang resulta ng aral na natutunan namin noong krisis sa ekonomiya. Tinitigan ko ang chip, maliit na bagay, pero naramdaman ko ang bigat. Ang kwentong nakapaloob dito. Tahimik na sinabi ni Ginoong Ramon ang dahilan kung bakit gumawa ang Pilipinas ng chip ay hindi para sa digmaan. Ito ay para sa alaala ng krisis na yon. Tiningnan ko siya.
May malalim na kulubot sa kanyang muka, bigat ng panahon. Nagpatuloy siya na dahil naranasan na naming gumuho. Kaya gumawa kami ng teknolohiya para hindi na muling bumagsak. Nanikip ang lalamunan ko. Hindi lang ito simpleng technological development. Ito ay alaala ng survival. Pangako ng isang henerasyong bumagsak na muling babangon. Nagtanong ako, ano na ang trabaho niyo ngayon? At ngumiti si Ginoong Ramon. Nagpapaliwanag ako dito, kinukwento ko sa mga batang engineers kung bakit namin ginawa ang teknolohiyang ito. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita ang syudad ng Maynila. Kumikinang ang mga gusali. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay pangako na hindi na muling tutumba. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang luha ko. Nahiya ako sa aking sarili. Kinutya ko ang Pilipinas. Tinawanan ko ang balitang pangatlo sila sa teknolohiya na sabi ko ay peke. Pero mali ako. Ang Pilipinas ay bansang gumawa ng teknolohiya para mabuhay. Bansang bumangon mula sa alaala ng pagguho. Yumuko ako. Marahang tinapik ni Ginoong Ramon ang balikat ko. Ayos lang, basta naintindihan mo na ngayon. Lumabas kami ng museum, mainit ang sikat ng araw. Tanong ni Sarah, okay ka lang? Tumango ako. Sumakay sa sasakyan, tumingin sa labas ng bintana. Naglalakad ang mga tao. Simpleng araw-araw, pero nalaman ko na kung gaano kalaking sakripisyo ang nasa likod ng simpleng buhay na iyon. Kung anong pangako ang ginawa para hindi bumagsak. Tumunog ang cellphone ko. Si Producer Lisa, kamusta ang coverage? Maikli ang sagot ko. Mas malalim kaysa sa inaakala ko. Binaba ko ang telepono. Pumikit ako. Lumabas ang mukha ni Ginoong Ramon sa isip ko. Ang huling sinabi niya ay umaalingaw-ngaw sa taing ako. Ang teknolohiya ay hindi pera kundi isang pangako na hindi na muling tutumba. Sa unang pagkakataon na intindihan ko ang Pilipinas. Isang linggo ang lumipas, bumalik ako sa London. Pagbaba ko sa Heathrow Airport, parang nag-iba ang tingin ko sa lahat. Mahaba ang pila sa immigration. Naghintay ako ng 30 minutes. Pumasok ako sa opisina, tinawag ako ni Producer Lisa. Pumasok kami sa conference room. Tanong niya, kamusta? Nanan pa? Binuksan ko ang laptop, ipinakita ko ang mga materyales, photos, videos, interviews, lahat ay nakaayos. Tiningnan ni Lisa ang screen, nagbago ang tingin niya. Totoo ba? Tulua, oh. Tumango ako. Lahat kumpirmado, HBM market share 95%. Kalahati ng packaging technology ng Nvidia ay galing Pilipinas. Karamihan sa sensors ng NATO teknolohiyang Pilipino. Hindi nagsisinungaling ang datos. Sabi ni Lisa, gumawa tayo ng documentary. Nagulat ako na documentary. Tumango siya. Dapat special feature ito. Isang linggo kaming naghanda, inedit ang video, sinulat ang narration. Nagdagdag ng interview ng mga eksperto, lumabas ulit si David. Dumating ang araw ng broadcast, Huwebes alas 9 ng gabi. Nakaupo ako sa studio, nagsimulang umikot ang camera. Isang linggo na ang nakararaan sa lugar na ito, kinutya ko ang Pilipinas. Pero nagkamali ako. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Nagsimula ang documentary. Lumabas ang eksena sa NAYA, 8 minutes entry color-coded road system at ang Combat Management Center sa National Science Complex. Lumabas si Mark sa screen. Ang eksena kung saan ipinapaliwanag niya ang 0.3 second detection system. Alam kong magugulat ang mga manonood. Lumabas ang interview ni Ginoong Ramon, kwento ng krisis sa ekonomiya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa studio, ang teknolohiya ay hindi pera, ito ay pangako na hindi na muling tutumba. Tinitigan ko ang screen, uminit ang dibdib ko. Natapos ang broadcast. 45 minutong documentary, tumakbo si Lisa palapit. Ana, tingnan mo ang ratings. Ipinakita niya ang tablet. Umaakyat ang numero. Nagsimula sa 400 tayo. Naging 700 tayo sa loob ng 10 minuto. Makalipas ang 20 minuto, lumagpas sa 1 million. Pagkatapos ng broadcast, 1.2 million na. Number 1 sa UK sa time slot na yun. Hindi ako makapaniwala. Sigaw ni Lisa, tagumpay. Nagsimulang tumunog ang mga telepono. Bumuhos ang mensahe. Sumabog ang notification sa SNS. Tiningnan ko ang screen. Pinagdidebatihan ng mga tao ang teknolohiya ng Pilipinas. High bandwidth memory AI systems, kwento ng pagbangon. Mula sa krisis lahat ay pinag-uusapan. Pero may mga tumutol din, isang German tech expert ang nagpost na sa SNS, peke ang teknolohiya ng Pilipinas, sumakay din ang French economist. Kinabukasan ng umaga nagkaroon ng forum. Inimbitahan ako bilang panelist. Nagtipo ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa sa Europa sa studio. Nandoon din si Claudia. Malamig parte ng tingin niya sa akin. Nagsimula ang debate, tanong ng host, sangayon ba kayo sa teknolohiya ng Pilipinas?
Naunang nagsalita si Claudia, peke yan. Assembly technology lang o ang meron sa Pilipinas. Ang core technology ay nasa Europa at Amerika pa rin. Sumagot ako. Nakita nyo na ba ang datos 95% ang market share sa HBM? Imposibleng numero yan para sa assembly technology lang. Sumingit ang German expert. Sinasabi ko sa inyo, pansamantalang phenomenon lang ito. Pero nagsalita si David. Hindi ito pansamantala. Maging ang US Department of Defense ay umaasa sa teknolohiya ng Pilipinas. Ako mismo ang nagkumpirma. Uminit ang debate. Tumaas ang boses ni Claudia. Sinasabi ko sa inyo, mapanganib ang umasa sa Pilipinas. Kalmado akong sumagot. Hindi ito dependency, ito ay partnership. Ang Pilipinas ay bansang nakikipagtulungan sa mundo gamit ang teknolohiya. Tumahimik ang studio. Nagpatuloy ako. Gaya niyo rin ako 1 linggo na ang nakakaraan. Binaliwala ko ang Pilipinas. Pero mali ako. Hindi nagsisinungaling ang datos. Lumabas sa screen ang mga materyales, graph ng HBM market share ng NATO sensors, ranking sa packaging technology. Lahat ay number 1 ang Pilipinas. Nanahimik si Claudia, wala ring masabi ang German expert. Natapos ang debate. Lumabas ako ng studio. Naghihintay si Lisa. Sabi niya, grabe ang reaksyon. Nagkakagulo sa buong Europa. Tiningnan ko ang cellphone. Puno ng news notifications. US reporter kinilala ang teknolohiya ng Pilipinas. Simula ng muling pagsilang ng Pilipinas. Natoy, pinag-aaralan ang technical cooperation. Tinapik ni Lisa ang balikat ko. Mahina niyang sinabi na ang dokumentary na ito ang magpapabago sa estratehiya ng Europa. Tumango ako. Tumingin sa labas ng bintana, maulap ang langit ng London, pero maliwanag ang pakiramdam ko. May pride na umusbong sa akin na naipahayag ko ng tama ang tungkol sa Pilipinas. May relief na nabasag ko ang sarili kong prejudice. Bumulong ako. Simula pa lang ito, 1 buwan ang lumipas. Nasa Brussels ako. Sa headquarters ng European Union, nagkaroon ng special meeting ang Defense Committee. Ang report ko ang naging agenda. Strategic Value Assessment ng Teknolohiya ng Pilipinas. Nakatayo ako sa harap ng conference room. Kinakabahan, bumukas ang pinto. Pumasok ako. Sa oval table, may 30 taong nakaupo. Mga kinatawa ng Germany, France, Poland at UK. Sinimulan ng chairman ng meeting. Ms. Foster, simulan mo ang presentation. Yumuko ako. Nagsimula ang presentasyon, lumabas ang unang slide. Graph ng tech share ng Pilipinas. HBM 95% packaging tech, 50% sensor tech, 30%. Nagpaliwanag ako. Karamihan sa mga critical na bahagi ng European Defense System ay galing sa Pilipinas. Hindi ito simpleng supply relationship. Pangalawang slide, resulta ng simulation galing sa NATO Research Institute. Scenario 1, normal supply is Nimagine 100% defense system operation rate. Scenario 2, 30% supply reduction from Philippines, Circus Radar upgrade, stop missile production, 20% down. Scenario 3, 100% supply cut, radar resolution 30% down, AI target ID speed, hub combat system update failed. Tumahimik ang conference room. Inilipat ko sa huling slide. Kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas, ang depensa ng Europa ay mahuhulog sa kawalan. Nagtaas ng kamay ang German representative. Siya ang defense minister. Hindi ba eksaherasyon yan, sapat na ang teknolohiya ng Germany bilang kapalit? Umiling ako. Tingnan niyo ang datos. Ang high bandwidth memory ay hindi kayang gawin sa Germany. Mga kumpanyang Pilipino lang ang gumagawa nito. Sumabat ang French representative. Kung ganun, bakit hindi tayo bumili sa Amerika? Sumagot ako. Gumagamit din ang Amerika ng galing sa Pilipinas. Ang core packaging ng chips ng Nvidia ay teknolohiyang Pilipino. Walang ibang alternatibo. Tumayo si Claudia. Matigas pa rin siya. Ms. Foster, lobbyist ka ba ng Pilipinas? Ang pag-asa sa kanila ay isang strategic risk. Tinitikan ko siya ng diretso. Hindi ito dependency kundi partnership. Hindi binabantaan ng Pilipinas ang Europa. Tumutol si Claudia. Pero paano kung maputol ang supply chain? Kalmado akong sumagot. Kaya nga, kailangan ng kooperasyon. Dapat tayong bumuo ng strategic alliance sa Pilipinas. Hindi natin sila dapat baliwalain gaya ngayon. Nagtaas ng kamay ang opisyal mula sa Poland, si Colonel Marek. Sabi niya, sumasang-ayon ako kay Ms. Foster. Gumagamit ang Poland ng armas ng Pilipinas. Ang performance ng kanilang self-propelled artillery at tangke ay katangi-tangi. Nangutyang tumawa ang German representative. Magkaiba ang armas at teknolohiya, sumagot si Colonel Marek. Hindi ito magkaiba. Ang sensors at communication equipment sa loob ng mga armas na iyon ay pawang teknolohiyang Pilipino. Kung wala iyon, hindi namin madidepensahan ang aming borders. Nagbulungan sa conference room. Sabi ng chairman, ayusin natin ito, Mrs. Foster, ano ang konklusyon? Hasasle kakusyong pinadisan tenor,
Binasa ko ang huling pangungusap para sa kaligtasan ng Europa. Kailangan natin ng Pilipinas. Tumutol ang Germany. Eksaherasyon. Pero sabi ng UK representative, malinaw ang datos kung alisin ang Pilipinas, guguho ang defense industry ng Europa. Naganap ang butuhan, 23 sa 30 ang sumang-ayon. Naipasa ang proposal para sa pagpapatibay ng strategic cooperation sa Pilipinas. Natapos ang meeting, tumayo ako, nanginginig ang binti ko, lumapit si Claudia, mahinaan di ang sinabi, panalo ka. Umiling ako. Hindi ako nanalo, sinabi ko lang ang totoo. Bumuntong hininga si Claudia. Magbabago na ang Europa. Tumalikod siya at lumabas. Sa hallway naghihintay si Colonel Marek, nakipagkamay siya. Salamat, ipinakilala mo ng matama ang Pilipinas. Ngumiti ako. Lumabas ng gusali, maaliwalas ang langit sa Brussels. Kinuha ko ang cellphone. Nag-message ako kay Lisa. Meeting passed, Philippines cooperation approved. May reply, yeah, good job, binago mo ang kasaysayan. Binulsa ko ang cellphone. Naglakad sa plaza. Dumadaan ang mga tao. Naisip ko isang buwan lang ang nakalipas, kinukutya ko ang Pilipinas. Naniniwala akong peke ang teknolohiya nila. Pero mali ako. Ang Pilipinas ay bansang kailangan ng Europa. Isang partner na hindi pwedeng baliwalain. Tumingin ako sa langit, dumadaan ang mga ulap, umihip ang hangin. Ngayon kinilala na ng Europa ang Pilipinas. Bumulong ako. Lumipas ang 3 buwan. Bumaba ako ulit sa Naiya. Mag-isa ako ngayon personal na lakad. Paglabas ng airport, sumakay ako ng taxi. Sabi ko sa driver, sa National Science Museum po. Umalis ang sasakyan. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang color-coded lane sa expressway. Maayos pa rin at organisado. Naalala ko ang gulat ko nung una ko itong makita, 3 buwan na ang nakakaraan. Dumating kami sa museo. Pumasok ako sa lobby. Naghihintay si Ginoong Ramon. Masaya siyang ngumiti. Pumalik ka. Yumuko ako bilang paggalang. Gusto ko po kayong batiin. Dahan-dahan kaming naglakad sa exhibit. Tumigil kami sa harap ng economic crisis section. Nakasabit ang black and white na litrato. Tahimik na nagsalita si Ginoong Ramon. Palagi kaming blanco nun. Tumingin ako sa kanya. Nagpatuloy siya. Sa mapa ng mundo, ang Pilipinas ay isang malit na tuldok lang. Bansang walang pumapansin. Kaya mas ginalingan namin. Mababa ang boses niya. Nakinig ako. Nagtrabaho kami araw at gabi para punan ng puwang. Pinag-aralan ang teknolohiya ng dayuhan, hinabol at sinubukang lagpasan. Yun na ang paraan namin para mabuhay. Tinininan ko ang litrato. Mga taong nagtatrabaho sa pabrika. Pagod ang mga muka pero buhay ang mga mata. Sabi ni Ginong Ramon, ngayon nagbago na. Ang Pilipinas na ang nagpapatakbo sa mundo. Pero ang simula niyan ay kawalan. Tumango ako. At tahimik na sinabi, hindi na blanco ang Pilipinas ngayon. Tumingin sa akin si Ginoong Ramon. Dugtong ko, kayo ang pangatlong aksis na nagpapagalaw sa mundo. Ngumiti siya na, salamat, nakakaganang loob marinig yan. Umiling ako. Ako dapat ang magpasalamat, kinutya ko ang Pilipinas, binaliwala ko kay, pero mali ako. Tinapik ni Ginoong Ramon ang balikat ko. Basta naintindihan mo sapat na yun. Ang mahalaga ay naiparating mo ang katotohanan. Lumabas kami ng museo. Pumunta kami sa isang cafe na may view ng Ilog Pasig River Esplanade. Umupo kami sa may bintana. Dumadaloy ang tubig sa ilog. Ilog na libu-libong taon nang dumadaloy, walang tigil. Uminom ako ng kape. Tanong ni Ginoong Ramon, kamusta ang Europa? Sumagot ako. Nagbabago na. Nagsisimula na nilang kilalanin ang Pilipinas, pinapatibay na rin ng NATO ang kooperasyon. Tumango si Ginoong Ramon, mabuti naman kung ganun. Tumingin ako sa labas. May itinuro sa mundo ang maliit na bansang ito. Sabi ko, nagtanong si Ginoong Ramon, ano yun? Dahan-dahan akong sumagot na ang kapayapaan ay mapoprotektahan hindi sa pamamagitan ng dahas kundi karunungan, hindi sa banta kundi tiwala, at hindi sa armas kundi estratehiya. Tahimik na tumawa si Ginoong Ramon. Magandang paglalarawan. Lumabas kami ng cafe. Naglakad sa tabing ilog. Umihip ang hangin. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang report ng European Union. Binasa ko ulit ang pamagat. Panahon ng Artificial Intelligence at Semiconductors ang bagong kaalyado ng Europa ang Pilipinas. Makalipas ang 2 araw, nasa studio ako sa London, naghahanda para sa live broadcast. Sa mismong lugar kung saan kinudya ko ang Pilipinas, 3 buwan na ang nakakakaraan. Umikot ang kamera, huminga ako ng malalim at nagsalita. 3 buwan na ang nakakaraan sa lugar na ito, pinagtawanan ko ang Pilipinas. Sinabi kong peke ang pagiging pangatlo nila sa teknolohiya, pero nagkamali ako. Lumabas sa screen ang mga video ng Pilipinas, NAIA National Science Research Center interview ni Ginoong Ramon. Nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay tahimik, ngunit matibay na bansang sumusuporta sa mundo. Bansang bumangon at nalampasan ang alaala ng pagguho.
At ngayon kailangan ng mundo ang Pilipinas. Tumahimik ang studio, binitawan ko ang huling mga salita, ikinahiya ko ang aking maling akala, pero ngayon alam ko na ang katotohanan. At gusto ko itong ibahagi sa inyong lahat. Natapos ang broadcast, namatay ang mga ilaw, tumayo ako. Lumapit si Lusa, sabi niya, ang galing mo. Ngumiti ako. Umuwi ako. Umupo sa sofa at tumingin sa labas ng bintana. Nakalatag ang nightscape ng London. Tumunog ang cellphone ko. Notification ng mga comments. Nag-iwan ng mensahe ang mga manunood. Nakaka-proud ang Pilipinas. Reporter, salamat sa matapang na pagbabalita kung dapat nating tularan ang Pilipinas. Pinaba ko ang cellphone at bumulong. Salamat Pilipinas. Sa langit sa labas ng bintana kumikinang ang mga bituin. Kailan nyo naramdaman na ipinagmamalaki nyo ang Pilipinas, isi-share nyo sa comments.